naniniwala ako na may mas magagawa pa ako. Kaya lang, nasa akin na rin yung mga pagkukulang. Kasi pag bata ka pa, minsan di mo nare-realize yung dapat mong ma-realize eh. Kung minsan kung kailan ka matanda na at medyo mahina ka na, saka mo naiisip, ba't ba hindi ganun ang ginawa ko? Kung maibabalik ko lang ang dating inog na mundo. Yun eh. Yun eh, kanta ng matatanda yun eh. Kung maibabalik ko lang. Kung pwede mo nga ibalik lang, hindi mo na nga maibabalik eh. Kaya sinasabi ko sa mga bata, ngayon pa lang mag-umpisa na kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Gawin nyo yung pinakamagandang magagawa nyo. Umawit kayo na may gusto. Manalangin kayo the best way you can. Dumalo kayo the best way you can do it. Kayo'y magpasalamat the best you can do it. Hindi ang the best, yung mga suot, hindi yun ang dapat the best. Unang-unang dahilan, sapagkat ang ating Diyos ay dakila. Dakila ang ating Diyos. Ibigay natin sa Kanya yung pinakadakila na magagawa natin. Gaya ng ginawa ni Solomon at gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Alam nyo, yung mga unang Kristiyano nung araw, kung maglingkod sa Diyos, biro mo, sinusunog na, kinakainan ng leon, umaawit pa. In the first century Christian church, let us be as meek as them. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth, according to the Bible. Kung paano silang nagpakumbaba, ganun din tayo. Kung paano silang nagtiyaga, ganun din tayo. Naglalakad sila sa bayan, mga nayon, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling sa mga at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Si Susana, asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at ang iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Tanyo, talagang devoted sila. Yung mga unang Kristiyano, devoted sila, ang sisipag nila sa kanilang paglilingkod. Yan pagpapakita how devoted they were. Kung gaano sila katapat dun sa kanilang ginagawang paglilingkod. They have offered the best, and not only their best, but also their lives. Inialay ng mga unang Kristiyano ang kanilang buhay kasi nabuhay sila, mga kapatid, sa isang panahong pag tinawag kang Kristiyano'y nanganganib ka. Noong panahon na yon, pagka Kristiyano ka, uusigin ka, papatayin ka ng Imperyo Romano. Pinakakain sa leon, sinusunog ng buhay. Kaya noon, siguro hindi mo sasabihin, ako, Kristiyano ko. Pagmamalaki mo. Ngayon pinagmamalaki pa we are born again Christian. Because you are living in a situation that Christians are respected, Christians are admired. Pero mabuhay ka no na sabihin mong ikaw ay Kristiyano, manganganib ang buhay mo. Noong panahon na yon, hindi nila ikinahiya na sila'y tawaging mga Kristiyano. Yan. Hanggang sa kanilang ikamatay. Kaya, they have practically offered their best. Ang katunayan, yun ay pagsunod sa utos Utos kasi yun Pakinggan nyo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa Lucas, sa Gis, ganito sinasabi. Basa. Gis 27. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kita nyo? Pagsagot ni Kristo, ano ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Pagsagot niya, sinabi,
Para maging dakila ang pagganap mo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Yan, ang dakilang utos. Gusto mong magawa yung pinakadakila para sa pinakadakilang Diyos, dapat na ibigay mong buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Isipin mo, no, kapatid, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Ano matitira? Meron ka bang ititira na lakas para sa sugal? May ititira ka bang lakas at pagpupuyat para sa lasing? May ititira ka bang lakas para sa pangangalo niya? Wala. Iibig mo lakas mo, puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip mo sa Diyos. And you will do the best pagka nagawa mo yan, kapatid. Buo halimbawa, naanib ka ng 50, mamamatay ka pala ng 70, de 20 na lang. Kung 60 ka mamamatay, de 10 na lang. Konti-konti na lang yun. Gawin na natin yung pinakamabuti nating magagawa. Naanib ka ng edad mo ngayon, marami ka ng sinayang na isinamba mo sa Diyos-Diyusan. Ang liluhuran mo, batot, simento at kahoy. Ngayon, luluhod ka sa Diyos. Natagal lang ng konti ang panalangin. Ang takot-takot naman ng panalangin. Bakit pagka nagsusugal yung mga sugarol? Magdamag dun, hindi nga naghahapunan, nauulsir Walang sinabi, tagal-tagal naman itong sugal na to. Meron ba kayo nakita, nagiinuman? Tagal-tagal naman itong inuman na to. Habang tumatagal, lalo silang nasisiyahan Bakit pag nung nasa kalayawan ka, di ka nagmamadali? Magpakaligaya ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Magpakaligaya ka. Maglingkod kayo. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Dapat masaya ka. Ang paglilingkod sa Diyos, may kasamang saya sa puso. Kahit may luha, masaya pa rin. 5:3. Basa. Roma. Hindi lamang gayon. At hindi lamang gayon, Kundi nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. kamoy naglilingkod sa Diyos, may kapighatian, nagagalak pa rin. Baka sabihin ng iba, naloloko, may kapighatian, nagagalak. Naglilingkod ka sa Diyos If it were be for the sake of your service to God, matuwa ka. Kung nga sa babae nga sa babae nga, ino-offer mo yun Kahit libong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulo, ay kaya sa akin. Huwag kang manali sa bulong-bulungan na ikaw, iro, ay pinagtaksilan, pagkat maraming naiinggit lamang sa ating labis na pagmamahalan. Ninanais mong mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging dalisay. Dibdib ko, iro, buksan mo ng tuluyan, sa puso ko'y malasin ang pagsinang tunay. Hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Iro, ikaw lamang ang ibigin.
sa Diyos kaya hindi mo kayang gawin yun, kapatid. Dapat maramdaman mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa asawa mo. Dapat na maramdaman mo, mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, sapagkat ito ang dakila at pangunang utos. Amen? Kaya, gusto nyong makarating sa langit, mga kapatid? Gawin natin para sa Diyos ang pinakamabuting ating magagawa sa paglilingkod. Let us offer Him the best that we can do, the best that we can say, the best that we can do for Him, the best that we can offer Him. Yon ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto nating ang Diyos ay makumbinsi natin na mahal natin siya, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Let us start offering Him the best that we can do. Ano ang ganti ng Diyos sa mag-aalay ng pinakamabuting paglilingkod at magagawa sa Diyos? May ganti ba ang Diyos doon?